Katas ng pinaghirapan. 9 o'clock ng umaga, linisin ng buong mansyon. First floor to third floor, pati yung mga furniture. After linisin, 7 o'clock to 2 a.m. in the morning, nakatayo ka magbantay sa CR. Or open door, back door girl, o diba, the back door girls. Magbukas ng mga pinto, sarado pinto. Pasok sa CR, linis, labas, pasok, linis, ganyan. Katas ng OFW dito sa Pakistan. Part-time lang to mga sis. Pinakita ko lang sa inyo, update ko lang sa inyo. Magkano ang kinita ko? Ito na. Sa tingin nyo mga sisi, opinion nyo nga, lalo sa mga OFW, sa ganun kahabang time, 9 o'clock start ka, tapos pagdating ng 7 o'clock, nakatayo ka na, walang upo-upo, tayo ka na habang 2 o'clock kasi party, 3 nights. 3 nights kang nakaupo, walang tayuan. Ang sweldo ko in 12 days, 7,000 times 12 days is equal 84,000 rupees. So, 84,000 rupees, i-divide ninyo sa 5, yun sa piso. Dito sa Pakistan, malaki ang sweldo ng mga OFW, maabot ng mga 150,000. Kasi pag ipadala yan sa Pilipinas, nasa lang yan, 20 plus. Nasa mga 22, ganyan, 23,000 and peso. Pero magtira ka rin sa sarili mo allowance. So ito, mga 80, kung ipadala to sa Pilipinas, wala pa tong 20, siguro nasa mga 15, ganyan something. So yun na guys, opinion nyo sa matagal nang nangangamuhan, okay lang ba yung oras ko? 9, start 9 to 7 o'clock linis ng bahay, tapos from 7 to 2 a.m. in the morning nakatayo ka, tapos tulog ka ng 3 in the morning, 3 a.m. in the morning, tapos gising ka ng 9 in the morning, breakfast ka 1 hour, afternoon or 30 minutes, sasapak na naman sa trabaho, linis. So, ganun kahaba ang oras namin. So, you guys, okay sa sa pasweldo na 7K a day or 7K, magkano sa piso yun? I-divide nyo nga sa 5. Parang sa tingin ko, dapat hiwalay na yung oras sa pagtayo, sweldo, no? So, ganun. Kahit dagdagan ka ng konti. Kasi nakatayo ka noon hanggang ilang oras ka nakatayo. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. No, 9 hours kang nakatayo din. Tapos, ang nagustuhan kami ng ng aming madam, nagustuhan yung aming work kasi wala kaming reklamo. Nagustuhan kami, gusto kami dalhin doon sa isa niyang mansyon, kabilang city. So, yun. Sabi ko, madam, uuwi mo na kami sa bukid. Uwi mo na ako sa bukid, ihatid ko muna tong aking pagkain sa aking pamilya. Mag-groceryhan ko muna sila, pagkain. Tapos bigyan ko sila ng allowance. Tapos babalik na naman ako dito sa city for stay-in. So, yan na guys. Sweldo reveal.
Grabe, no? Ang grocery lang dito sa amin sa Pakistan ang mahal. Ang mura is yung gulay lang. Lalo na dun sa bukid, parang ang harina, bigas, mantika talaga yung mga sabon. Basta mga groceries lang ang mahal. Mag-groceries ka ng mga 20,000. Siguro okay na yun pang ano. Or like, sabihin natin, 30,000 grocery pang isang buwan. Hindi pa kaya. Mga 40,000 isang buwan, 40 to 50 isang buwan na yan. Groceries kasama na yung mga manok, mga pagkain ng mga bata, after school, yung mga ganun. So yun, kalahati mag-grocery and kalahati din na ma-save natin, maipon-ipon in case of emergency. Ano din to, 2 buwan din tong kain. Nasa 84,000 ang sweldo. Dito kasi pag part-time, ano talaga, puspusan ang trabaho pag part-time. Ang amo naman dito sa mga Pakistan, kapag sila yung amo, sinusulit yung trabaho mo. Sinusulit yung oras pala. Kasi dito, iba ang sahod ng Pilipina kaysa mga Pakistani. So, ang sahod ng ano dito, yung pinaka ano ni Madam, pinaka matagal na sa work niya, katiwala niya sa isang mansion niya, tinanong namin, ilang taon ka na dito nag-work? Sabi niya, mga 26 years na siya nag-work. Pero, sabi ko, magkano ang sweldo mo? Sabi niya, 40,000 a month. Lalaki yan ha, lalaki. 26 years na nagtatrabaho, 40,000 a month ang sweldo. So sa amin, 84,000 good for 12 days lang ito. Pero puspusan yung trabaho namin. Sinusulit nila yung oras sa yung trabaho na dapat pag ganyan sa salamin, pag ganyan walang marka. So yun. Iba dito ang sweldo ng Pakistani kaysa mga Pilipino. In demand ang mga Pilipino dito sa Pakistan kasi kakaiba daw magtrabaho kaysa sa mga Pakistani. Yun ang sabi nila. Yun naman ang ano, ang mga Pakistani na mayayaman ayaw mag-hire ng kapwa nila Pakistani kasi alam nila. So, yun. Kaya na-hired pa kami, na-promote kami. Sabi ni Madam, mag-ready kayo, dalhin namin kayo sa kabilang mansyon in 3 days. Hindi pa ako nag-uo, sabi ko. Pag-uusapan muna namin mag-asawa. Kasi gusto ni Madam, urada-urada, alis na kami. Sabi ko, hindi mo pwede Madam, kailangan pa pag-usapan ng mag-asawa yung ganun. So yun, after pag-uwi sa city, ito naman si Elias, pinapa-uwi ako kaagad. Gusto ko pa nga sana mag-aliw-aliw dito sa city, mag-ano ba, pasyal-pasyal, kasama ng aking friend. Uwiin na agad ako. Pati yung mga bata sa amin. Uwi na lang ako. Meron akong isang kahapon, sumama ko sa friend ko, may pinuntahan siya, sumama ako sa kanya. So yun guys, ang sahuran dito. Pero, ang pera mabilis man maubos. Grabe. Kasi kumakain ka rin may pamilya ka, may anak ka. Alangan man, hindi ka gagastos. Nanghihinayang ako gastusin kasi pinaghirapan ko talaga yung pawis, ang dami. Yung ba yung mag-ilang araw ka na tapos yung mauubos na yung pawis mo. Wala nang pawis na lalabas sa katawan mo. Ang sarap sana itago lang, huwag gastusin. No? Kung pwede lang sana, kaso may mga anak ang nag-aaral.
So, yun lang mga sis ang ating sweldo update. Sweldo, salary in 12 days, part-time. So, mag-stay in na ako. After ko uwi sa bukid, mag-stay muna ako sa bukid ng mga ilang linggo. Maganda talaga magtrabaho kaysa nakatunganga ka lang dun sa bukid. Sabi ko kay Elias, bakit mo ako pinamadali pag uwi dyan? Anong meron dyan? Wala naman. Gusto ko pa sana mag-stay in dito. Uwiin ko lang muna para walang away, walang ano. Pero pag ako maka-stay in na sa work, hindi mo na ako uuwi ng siguro mga 5 buwan. Hayaan ko muna sila. Kasi di ba, maghanap buhay ka para sa pamilya. Hindi yung magsama lang kayo doon sa bukid kayong dalawa. Katunganga lang kayo. Yun lang ang gagawin ninyo, yun lang purog-purog lang gagawin ninyo sa buhay. Naku, wala akong mapapala sa ganyan. Pag ako makapag-stay in, magsikap talaga ako mag-ipon. Mag-ipon kasi yung aking dalaga, gustong-gustong bumalik sa Pilipinas. Araw-araw ako sinasabihan, uwi na tayo. Sabi ko, magtatrabaho muna ako para sa'yo, para makauwi tayo. Kasi hindi maganda yung uwi ka doon. Wala ka namang kailangan mag-ipon muna tayo, uwi tayo, may pera. Magtinda tayo ulit. Panibagong simula ulit. Sabihin niya na, doon ako kila Mami Toots. Sabi ko, hindi ka na pwede doon. Tapos na yung mo dati. Kasi kila Mami Toots, andun na yung anak ni Mami Toots. Umuwi na sila lahat doon. Wala ka ng doon. Na-miss niya yung buhay nila doon kila Mami Toots niya, sabi niya. So, yun na guys. Babawi tayo ng tulog muna. Kasi 2 linggong puyatan din. Grabe ang kasalan ng mga mayayaman. Nakita niyo yung latest video ko nung kasalan. Engagement party lang yun. Grabe lang yung mga ilaw nila. Mga chandelier na ang lalaki. Wala man lang ilaw na yung bang yung plain lang na ilaw, wala, puro mga chandelier yung ilaw nila, grabe. Siguro yung yung catering ng preparation, ilang kaya yun. Siguro ilang milyon yung nila, catering nila dun sa decoration lang, ha? Sa pagkain din, ang daming pagkain. Di ba nakita ninyo sa aking latest video? Grabe daming putahe na pagkain. Tapos yung mga bisita nila, mga sis, puro mga CEO. CEO. May nakita ako CEO ng malaking building, CEO ng mga construction supply, mga ganyan. Basta mga marketing, mga ganyan, korporasyon, mga ganyan. Puro mga CEO, mga sis. Tapos, yung ganun, strictly talaga, walang makapunta pag wala kang invited na card, yung tawag nun, invitation card. Limit lang bilang talaga yung yung tao nila. Kasi meron silang giveaways.
Ilan yung giveaways nila, yun din yung bisita nila. Hindi pwede mag-ano. So, yun. Nakakita ako ng mga tao, ng mga millionaire na mga tao. Grabe nila, grabe yung mga damit nila, sobra. So, yun. Isang damit nila, grabe ayamanin. Sabi ko, hala. Sabi ng isang amo doon, ang isang amo, ang ano niya, ang mga Pilipina niya, umabot ng 15 na Pinay. Tapos yung mga lalaki din, umabot din siguro ng mga 15. So, ang mahal ng, ano nun, ng sweldo. Tapos, ang ano nila, ang damit ng amo nila, isang gabi, 700,000 to 1 million. Isang gabi lang yan ha, itatlong gabi. Grabe no, sabi ko, hey, grabe no, nagtapon lang sila ng pera. Sabi ko, sa isip-isip ko, nagsishare kaya ito sa mga mahihirap na mga tao? Doon sa mga village, yung mga ganyan, sa mga bukid-bukid. Grabe no, ang sarap siguro tumulong pag ganyan ng kadami mong pera. Sarap siguro tumulong sa mga mahihirap. Ang gaan sa feeling pag pinapakain ka, ganyan. So, yun lang. Kaso, pag katulong ka talaga. Hindi ka pwedeng sabi ng kasama ko, ano ba yan ate? Life is so unfair. Oo, day. Talagang ganito lang talaga tayo dito, day. Tagabukas ng pinto, tagalinis ng CR. Palitan kaming dalawa. Kasi minuto-minuto kaming sinasabihan na huwag kayong aalis dito ha. Dito lang talaga linisin ang CR bawat pasok, labas ng tao, ng mga bisita, guest. Kasi nga naman yung guest nila, hindi basta-basta, puro mga CEO, mga businessman. Yung mga ng mga mall, yung mga ganyan, mga lalaking building ba. So, yun guys, mabalik na tayo sa bukid. See you tomorrow na mga sis. Maka-grocery na ako bukas. Sunduin nata ako ni Elias ngayong gabi ba yun or bukas. Sabi ko sa kanya, huwag kang pumunta dito pag 2 months late na kasi hindi maganda yung daanan natin. Gabi-gabi na sa Kashmir, walang mga bahay, delikado. Atat na atat akong sunduin. Tangi. Sabi ko, sige, sayo pa ngayon pag mag-stayin ako, hindi kita uwian ng mga 5 buwan. Tingnan natin. Pagbigyan muna natin ngayon. So, yun guys. Thank you for watching. Salamat sa live update ni Rosana sa part-time dito sa city. Balik bukid na tayo. See you, alaga sa ating mga anak. God bless mga sis. Salamat. Thank you sa support. Thanks. Salamat. And God bless.